Pumalag si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang opisina ng Ombudsman sa pahayag ng kontratistang si Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya, no? Ito ang reaksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nang matanong patungkol sa naging pahayag ng kontratistang si Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, Enero 19. Sinabi kasi ni Discaya na pakiramdam nila na tila sila pa umano ang ninakawan sa proseso ng pagbabalik nila ng pera para mapasama sa Witness Protection Program o WPP ng gobyerno. Nag-ugat ang usaping ito ng questioning ni Senator Rodante Marcoleta ng Department of Justice hinggil sa pinaiiral na patakaran ng restitusyon na kinakailangan tuparin ng mag-asawang Discaya upang makapasok sa WPP. Paano yung kay Discaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. What did they tell you, Mr. Discaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Ang pahayag nito ni Curly Discaya ay binatiko si Secretary Vince Dizon. Sinabi ng kalihim, magsauli muna ng perang mag-asawang Discaya. Sorry siya, ninakaw nila yung pera ng tao eh. Tapos narinig ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya, nakakulong na. Harapin na lang nila yung mga kaso, tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Ang Office of the Ombudsman hindi rin napigilan na magkomento kay Discaya. Sinabi ng Ombudsman na kalokohan at tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng pera ng Discaya na umano'y nanggaling sa nakaw. Git pa nila, hindi lamang pondo ng gobyerno ang nawala, pati na rin umano ang kaligtasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Ombudsman, taong bayan na ang unang ninakawan at ang pagsasauli ng pera ng gobyerno ay hindi paninikil kundi ito'y pananagutan. Matatandaan isa ang mag-asawang Discaya ang kontrobersyal na mga sangkot ngayon kaugnay ng mga anomalyang flood control project sa bansa. Pinangalanan noon ng mag-asawang Discaya mga politikong nakakuha umano ng mga kickback mula sa mga flood control project. Sa ngayon, kasalukuyan nakadetene sa Sergeant at Arms si Curly Discaya matapos ma-cite in contempt ng mga unang mga pagdinig kaugnay sa sabing anomalya. Habang nakakulong naman sa Lapu-Lapu City sa Cebu, ang asawa nitong si Sara Discaya matapos masangkot sa Ghost Project sa Davao Occidental. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.